Ako lang ba yung nakakapansin ito o napapansin nyo rin itong ginagawa ni Senator Tito Soto diyan po sa Senado? Nung una, meron siyang issue patungkol doon sa pagdideklara sa ambassador or sa Chinese Embassy na persona non grata dito sa Pilipinas dahil nga doon sa ginawa ni Tariela na paggamit ng picture ng presidente ng China. Okay? At isa pa, tungkol naman doon sa desisyon ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara, nagkomento rin ito at dinagdagan din niya ng panibagong usapin kagaya ng kailangan na daw magpalit ng konstitusyon. Pero pansinin ninyo mga kaibigan, dinadivert lang tayo doon sa mga importanteng issue na dapat solusyonan at gawin ng Senado. Unang-una, may malaking issue na nakakalimutan tayo. Dinadivert tayo para pag-usapan yung mga issue na nabanggit ko at hindi mapag-usapan yung issue patungkol sa flood control anomalies. Di ba? Wala pang report ang BRC patungkol sa flood control. Pansinin ninyo mga kaibigan, sa haba at sa dami na hearing na ginawa ang Blue Ribbon Committee, wala pa po itong kahit man lang partial report na inilalabas sa publiko. At isa pa, wala pang schedule na susunod na hearing. At isa pa, sa pinagtatakpan ng mga issue na pinalalabas nito ni Senate President Tito Soto ay yung mismong kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya mga kaibigan, marunong tayo magbasa, read between the lines kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga klaseng usapin. At tandaan ninyo, gamit ang mga mainstream media, ginagamit nila na ipalaganap yung mga naratibo, yung mga bagay na hindi dapat pag-usapan or hindi panahon para pag-usapan, yun yung naipopokus ng mga tao para hindi pag-usapan yung totoong problema ng ating bansa na apektado tayong mga Pilipino. Yun ay flood control anomalies. Balik tayo sa totoong issue. Ito ang totoo. At ito, pag dito walang nanagot mga kaibigan, mangungurap na naman sila sa 2026 national budget ng Pilipinas. O, paano? GATV! Salamat!